Ang paglaban sa inang bayan hindi lang nakaatang para sa iilan. Mas may lakas kung sama-sama. Yan ay napatunayan ng mga pag-aaklas na naganap ng pinakakilalang samahan ng magigiting nating kababayan. Ang kataas-taasan, kagalang-galangang katipunan ng mga anak ng bayan. Nakilala rin bilang Katipunan o KKK. Ang isang malaking parte ng kanilang kasaysayan ay naganap dito sa pinaglabanan sa lungsod ng San Juan. Tara na sa Museo ng Katipunan at magbalik tanaw sa kwento ng himagsikan dito sa Past Forward. Barangay, narito tayo ngayon sa isa sa mga makasaysayang lungsod, ang San Juan, at kung paano ikikwento po yan sa atin ang Museo ng Katipunan kasama ang Senior Shrine Curator na si Christian Bernard Melendez. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. Musta umaga nyo? Ang dami pumapasok ng mga estudyante. Ang dami. Yeah, dami natin kasabay ngayon. Araw-araw yan, iba't ibang mga schools, ang daming buses, kasi bus free load. pala to. Yun libre. ang maganda, di ba? Mga museo na libre. Diba? Talagang kailangan itong, at kailangan malaman ng mga kabataan ngayon, ano nga ba ang ating kasaysayan? So, papasok na ba tayo sa loob? Yes po, welcome po sa Museo ng Katipunan. Pasok na po tayo. Yeah! Diba? Yeah. Thank you. Tara na. Ba? Kailan ho ba ito na naitayo? As in... Yung mismong Museo ng Katipunan na itayo po noong 1996, Uh-huh. in time of the celebration ng 100 years ng Battle of San Juan del Monte. Pero itong bagong building, noong 2013 po siya naitayo. Tapos itong Museo ng Katipunan po itinayo para alalahanin yung mga katapangan at kabayanihan ng mga Katipunero. Dito po tayo. Ano yung meron dito? Ito, ano po ito? Ito po ay isang rebulto o busto ni Andres Bonifacio. At ito pinapakilala namin yung kung sino yung mga nagtatag at nagsakripisyo para sa Pilipinas. Yung mga pundasyon, di ba, nang ini-enjoy natin kasarinlan, di ba? Yung mga heroes natin. Kailan nga po ito itinayo atong museum? Ito pong bagong museo itinayo noong 2013 at binuksan sa publiko noong August 27. Pero before that, yun nga po nabanggit kanina, 1996 pa lamang meron tayong Museo ng Katipunan. Meron na. Nasaan po Saan yun? yun dati? Dito pa rin po sa loob ng pinaglabanan Memorial, pero mas maliit lang po siya. So dati malaman natin yan no? Ang gusto rin malaman ng mga manonood ay kung bakit tayo mayroong museo tungkol o para sa Katipunan. Tungkol sa Katipunan. Yun nga po, noong 1996 nga po, di ba meron tayong 100 years ng Yes. pinaglabanan or Battle of San Juan del Monte. Pero para bigyan kayo ng Noong 1996, 100th year yun. 100th year. po. Kumbaga parang brief background, yung Battle of San Juan del Monte or Battle of Pinaglabanan, isa po siyang labanan na sinagawa ni Andres Bonifacio laban sa mga Kastila. Ito po yung pinaka para naging mitya or hudyat ng ibang Katipunan para lumaban na rin sa mga Kastila. Kumbaga dito po sa may ang pinaglabanan ng catalyst, ang San Juan, ang labanan sa San Juan, ang catalyst, ang Tama trigger. So dito po nagbunta si Andres Bonifacio, dito na kinalaban ng mga Kastila, and yung ibang mga Katipunan, kunwari sa Cavite, sa Bulacan, at sa iba pang mga lugar, sa Batangas, ganyan. Nung nalaman nila na lumusod na si Andres Bonifacio dito, yun na rin yung hudyat para lumaban sila sa mga... Nagsunuran na rin sila. Nagsunuran na po sila. Okay. So ito, sa pagpasok natin dito, mga kabarangay, Ano itong makikita ng ating mga estudyante or mga bisita? Ay, ito po. Ito po yung tinatawag natin ang dapat mabatid ng mga Tagalog. Isang essay na sinulat ni Andres Bonifacio. Yeah. So dito po, pinapakita namin na yung mga misconceptions about Andres Bonifacio and the Katipunero. So halimbawa po, si Bonifacio nga po, ang common misconception natin is wala siyang alam. Pero dito pinapakita pa namin na may kakahiyang magsulat ng essay si Andres Bonifacio. At siya po ito. Ang original na ito ay Tagalog. Opo, Tagalog po. Ayan. Tapos, ano po ba yung content itong ang dapat babatid ng mga Tagalog? Dito po, sinasalarawan ni Andres Bonifacio kung ano ang sitwasyon ng Pilipinas before and during dumating yung mga Espanyol, and ano yung pwede natin magawa kung mapapalis natin sila. Ayun, galing. Marami pa tayo makikita rito. Ilang floors po itong museum na to? Ito po 2 floors po. Yung main museum natin dito sa taas po. Ayun, okay. So, Okay, dito naman ho. At dito muna po tayo sa Ayan. Ito. Ito po yung artist rendition ng ang dapat mabatid ng mga Tagalog. So, nung ginagawa po itong Museo ng Katipunan, we ask yung aming contractor na maggawa po ng ganito. Parang i-interpret visually yung ang dapat mabatid ng mga Tagalog. So, ito po. Visual. Sino ho ang gumawa nito? Ang artist po natin si Mr. Pancho Piano. Ayan. Sunod po dyan. Ito naman ho tayo. Ito naman. Ano Ang naman ho ang pupugay meron sa kababaihan dito? Ayan, ng kababaihan. himagsikan. Ito ba? O si Oriang, si Josefa Rizal. Kinikilala rin po ng museo, no?
yung katapangan ng mga kababayan. So, di ba pag Tama. sabi po ang katipunan, puro lalaki. Yes. Pero meron po tayong mga kababaihan na sumali at lumaban din para sa kalayaan. Siyempre, di ba? May girl power na noon. Yes, noon pa Hindi ba? man. Mabuti at balanse, di ba? Museo na Opo. to, di ba? Hindi na puro mga kalalakihan. Siyempre, ang malaking role na ginampanan ng mga kababaihan. Ito, meron tayo dito. Ito, Sanduguan. Sanduguan! Ito, no? Ano Ito po ang yung meron sa sanduguan. sanduguan, sir? Ito po yung pamamaraan nila para sumali sa katipunan. So, meron po silang parang Blood compact. parang ganun po. Tapos, yun po yung last stage. So, meron tayong 4 stages sa pagsali sa katipunan. At yun po yung last stage. Tapos, in relation po dun saan dapat mabatid, parang tatanungin muna ng mga katipunan yung mga gustong sumali na parang ano ang sitwasyon ng Pilipinas bago dumating ang mga Kastila, ano ang sitwasyon ngayon at ano ang sitwasyon kung mapapalis natin sila. Kung tama ang sagot mo, magpo-proceed ka sa mga next stages hanggang sa may sanduguan na po tayo. Tama. Yun ang naging Ayan parang po. historical. Di ba? Oo, Dami natin para nakita sa maging mga miyembro ka history ng books, di ba? katipunan. Iba't ibang depiction. Ayan. Susunod po riyan, ano po itong mga Alam mo ito? po, meron kaming exhibit po dito. Uy! Yan, patungkol naman sa mga armas ng katipunero. Ito po ay Aha. mga, gano'ng katanda na itong mga armas na ito? Ito Tingnan po. po mga kabarangay, oh. Wala po kasi tayo parang specific na provenance, dates kung sinong gumamit at kailan ginamit. Pero dito po pinapakita natin na most ng mga katipuneros, bladed weapons ang gamit nila. Oh, ito gulok. Gulok. 19th latter ng 19th century. Ayan. Ito, Bolo. Bolo, Siyempre. ayun, bolo. Bolo, paano yan? Bolo. Panahon talaga ni Andres Bonifacio yan. Opo. Ano yung Di ba isang- nakikita natin si Andres Bonifacio, meron siyang bolo dito, di ba? Meron Yes. sukbit na bolo. At may Hindi ito, ba? tabak naman, tawag nila, tabak. Ang Tabak. galing ano, gulok, tabak, bolo. Bolo. Iba-iba ang tawag Oo. nila. Saan ho tayo tutungo? Dito po tayo sa salon. Ayan. May mga estudyante rito. Kaway-kaway mga student! Ay, kaway. Ayan mga estudyante, anong eskwelahan Kaway. kayo? Ayan, oh. Ayan, dito tayo. Kung alamin niyo yung history. Eto na, ano ang meron dito? Ito nakikita ko to pinupunta ng mga estudyante kanina. Yes. Ang ganda nito, oh. Ito po yung kartilya, nakatipunan, tsaka dekalogo ng katipunan. Ito po yung Ano parang yung- mga guidelines nila. Yun, Sa okay. kumbaga, paano mag-behave properly ang mga katipunero. Ang kartilya po ay sinulat ni Emilio Jacinto, ang dekalogo naman is sinulat ni Andres Bonifacio. So basically, guidelines po nila para mag-behave sila properly. Dekalogo. Oh, So, kumbaga, sa bawat- ito yung susundan nilang mga rules. Opo, rules po. Ayan. Ayan pa. Ang ganda. Code. May code sila. Ikintal Sa puso. Sa puso ang pag-asa na malabis na kapurihan at kapalaran na kung ikamamatay na tao'y magbubuhat sa pagliligtas sa pagkaalipin ng bayan. Napakalalim. Mabuhay ang katipunan! Ganun o. Husaya. Husaya. Husay. Very good. Susunod. Saan tayo? Dito Dito po tayo, dito po. tayo. Ayan na, susundan natin sila. Ito naman, sis. Uy, ito Yan. naman. Ito naman po, di ba? Bladed weapons para sa mga katipunero. Oo. Okay, ito naman yung mga armas. Saber. Halimbawa ng mga armas na ginamit ng mga Kastila. So, gusto namin ipakita yung discrepancy. Ay, yung mga Layo. Opo, most ng mga katipuneros bladed weapons. Pero karamihan ng mga Kastila, ganito po yung armas nila. Mga Europeans, ano? Opo, Saka mga- Tsaka may mahaba. ano na sila, may gun na Saka, sila. saka tingnan nyo, mga kabarangay, mas agresibo. Mas aggressive ang itsura, di ba? Oo. Parang, kasi ano siya, cultural eh. Mas malaki, mas pinapakita na mas malakas ang kanilang bansa, Oh, ang kanilang tsaka diba, manpower matagal na at silang military nananakop power. ng nananakop. Oo. Kaya ganyan siguro. Nag-evolve na ang kanilang mga sandata. Oo, saka kumbaga. pinapakita malakas ang military power Opo. ng Yeah. bansa. Yun po yung advantage Kaya sa mga ganyan. Kastila laban sa mga katipunero nung revolution. Oo. Yun. Doon po tayo sa kabilang Next. side po. Ba, ito na. Makikilala mga kuya. Ito na, hello po! Unang sigaw. Ayan, sa unang Ayan. sigaw, dito po tayo. Unang sigaw. Yan. Sa unang sigaw, ito na po yung diorama exhibit about sa Cry of Pugadlawin. Ayun. So bago po tayo Dito pa magkaroon dito pa nagpunit ng sedula? Yes po, opo. Ito. Yan. Saan ho ba, sa pagkakaalam po ninyo, saan ho nakapwesto ang Pugadlawin? Oo. Ayun po. Isa po yung sa mga controversial issues Diba? sa history ng Katipunan. So right now, ang ini-sponsor po ng NHCP sa Cry of Pugadlawin, sa may Balintawak pa rin naman po Di ba siya. yun pa rin? Saka either cry of Pugadlawin yan or of ilaw. Either cry of Pugadlawin or cry of Balintawak. Opo. Di ba? Pero Cry sa of ngayon po, Balintawak. ang official Ang sabi na nila. ini-sponsor ng NHCP, Cry of Pugadlawin, Pugadlawin. August 23, 1896. Nasa area ng Balintawak. Opo, sa may ano po. yun. Sino mga kasama dito ni Andres? May idea po kayo kung sino yung mga nakasama Ito kamukha ni niya dito? Celso eh, floor Opo. director natin. At doon po sa official na mga tala, Ito ang si pinamunuan Salvi. ni Andres Bonifacio. Tapos yung mga officials din ng Katipunan, sina Emilio Jacinto, Bricio Pantas, Pio Valenzuela, yung sila po yung mga ano. At may mga kababaihang katipunero din. May mga katipunera rin ha. Mga Maraming kabarangay. mga May mga katipunera rin. Oo. Oo.
Diba? Ayan, okay. Susunod po tayo. Dito Saan po tayo naman? sa kabila. Ito naman po yung ating mga busto Ito. Ayan. Gusto. ng mga select katipuneras po Ito yung mga Ito, kasama niya sa sinabi mo Katipunan. kanina sa Si amin. Pio Valenzuela. Oo, Pio Valenzuela. Ano po itong Dimas Ayaran? Ano yan po yung kanyang pen name. Yan. Meron Dimas Salang. Opo, Diba? si Iris Dimas. lang po yun. Oo. Ganda, kataas-taasan, kagalang-galangan, nakatipunan ng mga anak ng bayan. Ganda. Dito naman Ito, po. Emilio Jacinto. Opo, ito pong exhibit na yung parang representation ng mga members ng Katipunan. Halimbawa Emilio po, Jacinto. si Pio siya yung nagre-represent sa mga lisensyado. Kasi marami tayong Katipunan members na mga doktor, Yes. na mga abogado, Mga professional. doktor, professional. So siya po Okay. yun. Ito si Emilio Jacinto bilang pingkian. Kaya siya po naman po nagre-represent sa mga kabataan. Wow. Kasi marami rin mga youth members ng Katipunan. Yes, correct. Dito naman tayo, nako. Ito pa, si Ito po, Oriana. ito sila po siya. Siya si Oriang. Hindi pala siya si Oriang. Akala namin siya si Oriang eh. Ito si... Yan na. Ito Si pa. Emilio Jacinto yun. Si Gregorio de Jesus siya naman nagre-represent sa mga kababayan. So yun na po, ngayon nga po nabanggit kanina, marami tayong mga kasapi na kababaihan sa Katipunan. Si Oriang, Of course, ang ating Yan, ano. doon po tayo. My Ang last po. favorite. Favorite ko siya. Si Andres Bonifacio representing Of course, all. Andres. The working Ang class. ganda, May may pag-asa. pag-asa. Ganyan pala yung ano ng Okay. kanya. Christian, ganito pa, ito ba talaga itsura ni Itsura niya. Andres Bonifacio? Oh, pakita niyo rito. Ayun yung kanyang Yan ba mukha. itsura niya? So, Ayan, medyo may pagkakahawig. Opo, kasi sir, meron tayong isa lang existing na picture ng Andres Bonifacio. Tapos yung faded pa. So wala po tayong mga mga kulay niya. Ganda. So mala-mala, no? Nasa kanan ng, sa kanan ng hati Apo, ng yan po, buhok. Oo. Yeah. Okay. Tsaka lagi talaga siyang may nakalagay na ano. Ano rin po yan, parang artist interpretation rin lang po. Also in real life, hindi naman talaga siya nakikitang mayroong ganun. Opo, Yung panyo sa yung leeg. nabanggit po natin na isang image na photograph. Oo, di ba meron? Naka-Amerikana po siya. Talaga? Opo, yun po yung ano niya. Dito, may nakita tayo Ito, dito. dalawa po tayo. Ano itong mga nakalagay rito? So, lang po mga ating Nandito ang ating mga miyembro ng Katipunan. Pakita Ito nyo, po, ayan pakita o. nyo. Sila po yan. Sila po yan. Hoy, Magsasanduguan na po yan maya. Humarap kayo sa bayan! Eto na, ano ang meron dito? Wow, totoo pong mga ano to? Ito po yung mga facsimile ng mga Okay, Katipunan documents. okay. Yung original po nito nasa Spain pa. Wow! Opo, kasi nung... Paano ho tayo nakahingi ng kopya? Ano ang ginawa? Ba't nung- nandoon? Ba't hindi yun nila dalhin sa atin? Yan, Dinala una po, nila. Pati ba naman yun? Talaga namang hindi pinagkait nyo pa sa amin. Uy, balik nyo na. Yan talaga. kasi po nung revolution nga, di ba marami mga pag-aresto, mga raid. Nung nakita nila yung mga Yung mga Katipunan documents, nila. kinuha. Kasi matatanda natin, di ba, lagi sila nagkikita-kita sa Correct. Spain, di ba? Doon sila nagpupulong. Sila So dinala po Rizal, yung mga... sila- Ayun, dinala po sa Spain yung mga nakuwang mga dokumento. Ano ho yung mga ito? Yung mga sarapan niyo po, yan po yung mga parang admission documents or membership form. Ang ganda naman ng sa Katipunan. sulat. Kaninong sulat ito? Ganda. Pirma, tingnan niyo yung pirma. Oo, parang... Ako tingin ko yung pirma, oh. Ang ganda, Tingnan ito, oh. Pangalan, pirma. Tapos yung may pangalan, may enye, oh. Opo. P-A-N-G, may enye. Oo, love Anyo Pangalan, Berian, eh. Pirma. Sino yan? Anong pang apelido yan? Hindi ko po mabasa Ganda. Pero ang ganda ng penmanship nila, no? Yun ang pirma nila, no? Kung mapapansin niyo po yung old written in old Filipino tapos yung mga spelling nga po kakaiba. Iba. Talaga? Oo, mas archaic, di ba? Mas Yung old. mga. Apo. Bago po tayo bumaba, ito po yung last exhibit natin sa main museum, si Emilio Jacinto. Meron po kami isang wall dedicated for Emilio Jacinto. Emilio, kasi napakahusay din yung batang yan. And sa kasalukuyan po, this year, magsa-celebrate tayo ng mga 150 years na mga youth Katipuneras. Isa na po rin sa Emilio Jacinto. Sa December 15. Kasi from 1875. Opo, mga 1870. Mga pinanganak ng 1875 siya, si Gregorio de Jesus, si Gregorio del Pilar, tayo pa po. 1875. Sila po yung mga youth heroes po natin. Yeah, talagang nasa kabataan ng pag-asa ng Dami bayan. yung natutuhan, di ba? Libre lang yan. Yeah, di ba? correct. Libre Pupuntahan lang yan. nyo rito, Maganda, libre. air-conditioned, highly Yes po. conducive, di ba? Para kang pumunta sa nakaraan. Ito sir, ano naman meron dito? Tapos bababa na po tayo sa ating diorama exhibit. Ay, wow! Meron Pababa pa. na tayo. Eto na. Ayan na. Ito na ang kanilang diorama exhibit of the Battle of San Juan. Del Wow! Monte. So, ang San Juan noon ay San Juan del Monte. Yes po, no? yan po San yung Juan del former Monte. name ng San Juan City bago siya Ay, maging San wow! Juan. Wow! Yeah, oh, Ito po yung- Napakaganda! Wow! Rar. Ano Ganda. ang meron dito, sir? Kwento Ito ang niyo po sa pagkakatatag amin. ng Katipunan. Ito pinapakita natin. Oo. Ito, wow. Saka pa yung Cry of Pugad Laban ulit. Ito, Cry of the Tugad Cry lang. of Revolution. Anong nangyayari po rito? Ito rin po yung, yung Pagpunit pagpunit ng ng sedula. Pagpunit ng sedula. Oh,
Tapos ano yung nandito sa gitna? Para merong... Mga ano, parang Mga puno-puno po. puno ng ano. Anong ginagawa Sasabihin ko nila sana ron? puno ng lupi, biglang naging waray ako. Nyog. Nyog. Puno ng nyog. Oh. Ayan, ito, March of Pulverin. Hindi ko alam to, sir. Can you tell me what's this? Apo. Ano po ito? Bukod po dun sa Battle of San Juan del Monte, Oo. bago po yun, meron tayong tinatawag na attack sa El Polvorin. Ito po yung surprise attack ng mga Katipunero sa garrison ng mga Kastila, dito po sa loob ng San Juan del Monte. So, anong nangyari po noon, yun nga, surprise attack, and kinuha nila yung mga armas ng mga Espanyol. Pandagdag sa kanilang mga armas. Alam mo, sandali, mabalik ko lang to. Tingnan mo yung kartilya ng Katipunan. Hanggang ngayon, very appropriate. Tingnan niyo itong pangpito. Huwag mong sasayangin ang panahon. Ang yamang nawalay, mangyayaring magbalik. Ngunit panahong nagdaan na di na muli pang magdaraan. Parang napaka-basic at pangkalahatan. Parang Oo. parang immortal. Oo. Ang Timeless. kartilya Timeless. ng Katipunan. Appropriate hanggang ngayon. At sana ay mabasa ito ng ating mga leader. Ito, Dahil parang ito speaking of yung leader, pwede sa speaking kanila. of leader, sa taong may hiya, salita'y panunumpa. True! Tama nga Ayan naman. Totoo naman. Okay, Oo. eto na po tayo. So, ito po Ang yung ganda, oh. diorama for the attack of in El Polvorin. Sa loob din po Saan siya ang ng San El Juan City. Polvorin? Diyan po sa may, tinatawag na Agora ng San Juan Doon City. sa may San Juan, sa may park, yung Opo. park, yun Yun mismo ang El Polvorin. Ngayon, Agora Meron na. po siyang school doon sa Ay, loob po nun. ito yung sa gitna. Yes. Pero lol, papasok po kayo para makita yung isang natitirang poste. Oo. Yung ganyan po. Galing. So diyan po nagkumuha ng armas si Andres Bonifacio. Hindi ba? Ang San Juan, dinaraanan natin Oo. para makapunta sa ibang lugar, Makati, pero tingnan, napaka-historical. Napakarami palang kwento na pwede tayong matutuhan. Opo. Ayan. And then yung Eto, highlights ng diorama, ito pong Battle of San Juan del Monte nga po. So nabanggit natin nakita natin yung gamit, yung mga armas na mga Katipunan. Makikita po ng discrepancy. Yung mga Kastila, yan, gamit nila yung mga... Oo, mayroon ng parang kanyon. mga kanyon, mga high-powered arms. Oo. Sa mga Katipunero, yan. Meron silang mga revolver, mga Moser, pero kaunti lang. Ito yung nangyari noong August 30, 1896. Yes po. Yan, Yan yung Battle of ayan. San Juan del Monte. And karamihan nga po yan, puro mga bolo spear, Correct. Tsaka yung mga kawayan. mga kawayan, na nagresulta nga po sa pagkatalo ng mga Katipunero. Ito naman yung mga unang mga naging martir Opo. ng Katipunan. So ito po yung pinapakita yung epekto ng Battle of San Juan del Monte. Marami mga namatay na Katipunero and marami rin mga nahuli. Yung mga nahuli po, ayan, either ipinatapon sila sa may Marianas, sa Guam, Oo. ibang bansa. Tapos napansin ko, yung ibang mga street dito, pinangalan sa kanila. Opo. Hindi ba? Ito, may Juan Ruiz, si J. Ruiz. J. Diba? Ruiz May po. J. Ruiz Street, di ba? Jeremy Station Oo. ng LRT2. Yes, J. Ruiz Station. Oo, Deserve nga, nila yan. Opo. Kailangan hindi mawala ang kanilang legacy dahil sila po ay katulong sa napakagandang kalayaang tinatamasa natin ngayon. Apo. Yes. Eto na! Declaration of the first martial rule in the Philippines. Ano ibig sabihin nito? Kasi ang iniisip po natin ngayon, yung first martial law natin ay nung panahon ni Pangulong Marcos Sr. Oo. Pero ang pinakauna po tagang martial law ay nung Philippine Revolution. So si Governor General Ramon Blanco, siya pa yung unang nagdeklara ng martial law sa 8 provinces dito sa Luzon. Wow, talaga naman. August 30, 1896. Aba, lahat ng probinsya pinagbawalan. Ayan po, yung sa martial law yan, maraming mga Siyempre, pag nahuli. kayo martial law, walang kalayaan. Opo. Yan. Ano ho ito? The uprising of the Filipino people. Ito na nga po yung naging epekto ng Battle of Pinaglaban or Battle of San Juan del Monte. Yung ibang mga Katipunan sa ibang probinsya, nag-aklas na rin sila Okay. sa mga Kastila doon. Sa kanila. Aha. Meron, kailangan talaga may mag-umpisa, no? Ito na. Dito ho ay makikita naman natin ang Ito po yung mga iba pang mga Artifact gamit, pa. mga artifacts na ginamit mga Katipunan. Ito po yung mga J-stamp. Yung yung pang-seal po nila. Oo. Yan. Tsaka yung mga dokumento po nila. Ito yung again, mga nasa ano rin yan, Spanya. opo. yung iba. seal, totoo po yan? Authentic? O, Hindi po. Ano lang din po. ano lang, replica? vaccine. Oo, replica. Dito naman po, ipinapakilala natin yung mga kaanak ni Andres Bonifacio. Okay. So we have Andres Bonifacio, Procopio Bonifacio, Kapatid niya. Espiridiona, pares niyang kapatid, ito po yung asawa niya. Sige, Si si Procopio Orion. kasama niyang namatay eh. Apo. Kasama, Diba? magdalawa sila. Correct. Si Riaco po yung namatay on the spot. Oo. Mm.
Kasi ito po yung baston. Sample lang po ito nung baston na binibenta nila. Kasi di ba nung panahon nila, fashion statement pa rin to. Oh, nung- parang pang-alta. Apo, pas nung namatay yung mga magulang nila, wala na magsusustento. Sila nagtinda ng baston tsaka mga pamaypay. Ito yung dating mapa ng ng Ito yun. Metro Manila. Tingnan nyo pang spelling nila, very Spanish pa. Tingnan yung Marikina, Q-U-I-N-A. Balintawak, ang cool. Balintawak, T-A-U-A-C. Rio de Tolyahan, tinan mo. Apo. Diba? Laguna de Bay. Bai talaga Laguna de Bay. Tsaka tinan mo yung Marikina, oh. Q-U-I-N-A. Oo. Ang galing Talaga no? pala, ang Ay, ng dami. San Juan del Monte, nasa gitna siya talaga. Oo, no? gitnang-gitna. El Deposito, Hagdang Bato, Balabac Hills. At ganun pa rin, ermitanyo pa rin ang tawag Apo. dun sa area na Meron, yan, no? Barangay sa San Oo. Juan. May bago bantay, may Pasong Tamo, narito pa rin yan. Yes, Rio, ganda. Marikina River, yung Rio de Marikina. More facsimiles here. Oo, ayan. Ayan. At syempre, ito rin. Ito may mga bahay-bahay, Yung isa po dyan itinatag yung Katipunan. Oho. Po, isa naman, ito naman po yung sa yung sa La Liga Filipina naman. Yung kay Rizal, Apo. 176 Ilaya. Oo, Yan yun. correct. 176 Ito sa Ilaya ano? Street, Tondo. Sa Tondo to. Ascaraga. 176-72 naman po. Yes, La galing, Liga husay. Filipina yun. Tapos yung mga iba pong prominent members ng Katipunan, si Mariano ng Magdiwang and si Deodato Riano, ang first president ng Katipunan po. Oo. Ano yung Magdiwang Magdalo? Di ba mayroong mga kata Magdiwang Magdalo? May Oo, kinalaman mga- kay Mariano ano yun? Magdiwang? Wala Grupo- naman. grupo ba yun? Sila po yung mga factions ng Katipunan sa Cavite. Oo. Actually, marami pong factions ng Katipunan sa Cavite, pero sila yung prominent, Magdiwang and Magdalo. Okay. Magdalo, pinamumunuan ng grupo ni Emilio Aguinaldo, Magdiwang kay Mariano Alvarez. Siya nga. Apo, siya Si Mariano Magdiwang. Si Mariano Alvarez pa ay kaanak ni Gregorio de Jesus. Oh. Kaya kapag Mariano parang Alvarez. na-associate kay Andres Bonifacio. Talagang sulit na sulit yung araw mo rito. Pag-ikot dito. Tama. Ito para sa akin, ito ang amusement park ko, mga museum. Oo. Oo. Maganda naman Nakakatuwa. talagang pag-aralan ng history. Tama. Para hindi rin tayo, lamang tayo pag meron tayong alam. Di ba? Oo, So, tama kailangan po. alamin natin Maraming yan. alam. Oo, kailangan nating alamin ang ating kasaysayan kasi ang dami nating matututuhan mula roon. Di ba? Lalo na kung tungkol sa kasaysayan, mas marami tayong lamang. Kapag Yes, alam natin na talaga. pinagmulan natin at ipinagmulan, Totoo yan, di ba? totoo yan. Yun. Maraming salamat, Thank you, Sir Christian. Maraming salamat sa po. pagpapaikot niyo po sa amin dito sa inyong museo. Hello po mga Kanet 25! Si Kuya Tony Pet po ito mula sa Love, Tony Pet and Everything. For more Love, Tony Pet and Everything updates, just click on our subscribe button and follow us on our Net25 social media pages at Net25 TV and at Net25 Entertainment Facebook. Magkita-kita po tayo!